laundry day na naman. Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show, nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS, trending and various show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuuan natin palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Samantalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi kung magmaneho kahit malakas ang ulan at maraming tubig sa kalsada ay walang pakundangan sa katabi. Oo, sa mga kasabay niya sa kalsada. Pero kung may nakikinig ho sa atin Friday night sa may bandang Skyway, isa ho kayo ron sa hindi nyo man lang ho inalala yung magandang binibini na baka po mabasa. Kayo naman, manyapat naka-monster truck kayo eh. Oo nga. Oo, kayo talaga. Hindi kayo gentleman. Hindi. Oo. Kahit sa kalye, dapat maging gentleman kayo. Oo. Pag umuulan ng malakas, bagalan naman natin ng konti, no? Para hindi po tatalsik ang mga tubig sa kalsada. Lalo kung ang inyong mga kakatabi mga cute. Nagulat nga ako, hindi naman ganun kaliit yung sasakyan ko, pero takot ako talaga. Akala ko pretty ng driver, cute ng sasakyan. Mag-hello na ako kay Lord noon. Diyos ko, hindi talaga. Pag uwi ko, nanginginig ako. Partner, grabe. Di kasi nung weekend, yung partner ko po na-corner ng mga malalaking sasakyan. Ang lakas ng ulan, tapos biglang sumagwak sa kanyang
harapan yung Yes, oo. daming tubig baha. Grabe, no? Na hindi man lang nagmiminor yung mga malalaki sa sasakyan. Siguro pakiusap na rin natin sa Skyway, sa pamunuan ng Skyway, kay Ninong Ramon Angnax na kay Ninong. Sige. Kung magagawan po ng paraan sana. Kasi ako araw-araw akong dumadaan dyan. SLEX and Skyway, nagbabayad po kami. Premium din naman ang binabayaran po natin dyan. Para makaiwas din naman sa traffic at mabilis ang biyahe. Kung maaari sana, magawa ng paraan yung drainage dun. Yeah. Kasi nag-iipon yung tubig lalo na dun sa may innermost lane kasi pa-slope siya, 'di ba? Sa pamunuan po ng Skyway o saan mang bahagi po ito, mapa north, south, na EAX, basta Skyway po na elevated. Tingnan nga ho ninyo yung inyong mga kalsada at baka po nag-iinho ng tubig. Ang problema kasi mahal-mahal lang ibinabayad ng mga motorista rin. Ginagawa kasi, pero syempre hindi rin naman yun excuse lalo na pagka biglang bumusang ulan, talagang sasahurin niya yung lahat ng ulan kasi nasa ibabaw ka, 'di ba? Nasa taas ka. Yung mga nasa ilalim sa SLEX medyo safe konti, 'di ba? Kasi may panangga ng ulan, kumbaga. Sa Skyway, salok nyo lahat pati mga sasakyan nyo, tatamaan talaga ng dito malakas na hangin, ulan. Dito kasi sa atin, partner sa Pilipinas, hindi kagaya doon sa amin sa Europe. Ay, wow. Ito na naman, ang inggit na naman ng aking partner sa inyo naman na taga-Europe. sa inyo naman sa US, mas matindi. Pero sa amin kasi sa Europe, meron tinatawag na Euro Standard. Ay, taray. Dito wala ba? Wala bang Euro Standard dito na mga kalsada? Ito kasi yung Icon, maikwento ko lang sa inyo. Meron pong malaking pagawaing infrastruktura sa Europe na kami pinuntahan. Hindi ito sa pagmamayabang. Na ang gagawa po ay ang bansang China. Europe pero China ang gagawa. Meron ho kasing kung bakit na siguro dahil sa may mga hindi naman natin maikakailan, maiaalis. Na may mga masasamang experience ring nangyari na para bang ang China ay na kula-pula ng negatibong imahe na pag made in China mahinang klase, substandard. Diba? Yung mga ganyan common knowledge naman po yan, although hindi naman po lahat. Maaaring may mga hindi lang ho talaga maayos na gumawa. At kahit naman anong lahi yan pagka talagang walang hiya, magwawalang hiya yan. Tsaka pag kunyari produkto, bibili ka online, made in China, syempre kung sobrang mura, mag-isip-isip ka na. Naikwento kasi doon sa Europa nga, kahit sinong gumawa, kahit pa anong lahi mo, basta susundin mo yung standard namin. Yung Euro Standard na tinatawag. Yung quality control kasi yan Dadaan ka sa masusing aplikasyon, sa masusing pagpapatunay na kaya mong gawin, marunong kang gumawa, matibay ang gagawin mo. Wala tayong pinag-uusapan sa presyo, pero susundin mo yung standard. Yan. Dito sa bansa kasi, may standard din naman, pero hindi ko malaman kung paano ko i-correlate yung standard sa substandard at kung paano ko itatayo yung thesis ko na may standard dito sa nangyaring flood control anomaly. Nga. Ang hirap pagtagliin mo ng standard, di ba? Kaya nga may mga flood control projects daw na ginawa pero madaling nasira. Isipin mo yung may mga flood control projects na hindi natapos. Isipin mo yung with all due respect, Secretary Vince Dizon kasi, isipin mo yung EDSA rehab, 'di ba? 1 point something billion yung rehabilitation amount na pinag-uusapan na ginastos. Sa isang interview, ang sinasabi ng Secretary Dizon noon, tatagal ito more or less bago masira, mga 5 years. Kasi ibang klaseng asfalto raw. Yung asfalto, ang ginagamit daw yun sa NLEX, sa ECTEX, sa SLEX. At asfalto na ginagamit sa NLEX, ECTEX, SLEX, at saka sa mga paliparan. SLEX? Oo. Uka-uka yung asfalto namin dun Pag agad din akong SLEX. Binanggit din niya yung mga paliparan, yung mga runway.
Ginagamit daw yung Okay. Yun daw aspaltong yun daw yung gagamitin Sige, sa yun daw ang ginamit at gagamitin sa rehabilitation. Sa EDSA. Okay. Tapos may mga modern technology raw sapagkat kailangan hindi isasara yung EDSA, mabilis, maayos yung pagkakagawa. Eto ngayon. Last week, partner. Biglang lumutang yung mga aspaltadong uka-uka na dahil sa ulan. Oo, di ba? So ano ba ang tawag? Anong standard yun? Ngayon, ang sabi ng Secretary Vince, dahil daw sa tubig. Tubig. Ibig sabihin, nababad ng tubig, hindi yung tubig na bumagsak, nababad yung asfalto, yung sloping ng area, hindi So, kumbaga, maayos, hindi nakalabas yung tubig. Nababad, no? Oo, nababad. So kaya siguro lumambot, parang ganon, yung asfalto, and then kinalaunan dahil nadadaan-daanan, lulubog, madideform, ano yun, tutuklap-tuklap. Pero bakit walang due diligence nga doon sa actually, kaya ang sinasabi nga nung iba, tika muna ang dami naman namin nadadaan ng mga asfaltado at katatayo lang ng mga asfaltadong sasakyan. Itong Ross Boulevard, di ba? Naalala mo itong tapat dati? Palagi. Ang tagal yan inaayos hanggang ngayon. Yung iba pang mga bagong asfalto, for that matter, taon ang binibilang, di naman nasisira. So dapat, sa laking halaga ng pinag-uusapan natin dito, dapat siniguro naman, partner, na yan ba ang ginawa ninyo, makakalabas ba ang tubig riyan? Yung mga engineer ng DPWH, hindi nyo ba? May drainage kasi. Bakit nagsistay doon yung tubig? we are dealing with the Epifanio de los Santos Avenue, the busiest. Di ba? Sobrang heavy ang traffic dyan. Lahat na ng truck, hindi naman truck, siguro bus, mabibigat, di ba, mga sasakyan. So, nung bang pre-procurement phase ng pagpapagawa niyan, pagpa-project niyan, di ba, na pagtanto muna, na tanong muna yung mga kontraktor niyan, partner, ano bang, paano nyo ba gagawin yan? Pag umulan dyan, baka magkaroon ng tubog ng tubig dyan, babay masisira yan. Ngayon nyo na lang natuklasan? Nakakatakot din yun kasi pagka umuulan, madilim, 'di ba, aspalto, diba? Dark yung kulay ng aspalto, hindi mo makita yung uka, di mo rin makita yung lubog, pwede ka lang maaksidente, lalo yung mga nagmomotor, 'di ba? Sino ba ang kontraktor niyan, Secretary Bings? Panagutin ninyo yan. At papanagutin ninyo rin yung mga hindi nag-due diligence at saka yung hindi nagsagawa ng matindit masusing pag-aaral para hindi magkaganyan. Pero in fairness kay Secretary Vince, parang former DPWH Secretary pa yata, nung nagsimula yung rehabilitation, I believe. Correct me if I'm wrong. So, pero still, dapat under his watch ay i-check niya kung kumbaga at par yung mga materyales na gagamitin. Command responsibility kasi yung partner kasi magre-reflect na sa pamunuan niya yan ngayon. Pagka ikaw ay nalusutan, pagka ikaw ay nagkaroon ng ganyang aberya at ng ganyang problema, ang unang-unang dapat ituturo mo yung sarili mo. Bakit nangyari ito? Teka muna, ano bang kapabayaan ko? Ano ba yung pagkukulang? Ko? So, humingi ka ng paumanhin, ang ihingi mo ng paumanhin yung sarili mo. Nagkamali po, hindi ho na talaga ho nagkaroon ng masusing evaluasyon dyan kung ano man ang naging pagkukulang namin, amin pong inaaring kasalanan at di amin pong itutuwid at amin pong itatama ayusin. Di ba? Secretary Vince, yun nga. Kaya nga sinasabi ng iba, mura ka ng mura. Sinong mumurahin mo ngayon? Di ba? Oo nga, nag-viral yung video niya na yun. PI ka ng PI sa mga nagmumura siya. Sa bawat mapupuntahan mong mga sira-sira at giba-giba, mga infrastructure project nagmumura ka. Ay paano ngayon yan? Sinong mumurahin mo? Tapos nga ang sinasabi, tubig. May problema. Tubig daw na nababad kasi nga yung asfalto. Kaya ang sabi ng iba, lahat bang asfaltado, bagong asfaltado, pag nababad sa tubig, pahingi kami ng sample kung anong mga asfaltado ang nagigiba after 1 year na may construction budget na hindi, tsaka mahirap yung ganun yung bilyones. Yung pagrarason kasi
talagang pag panahon na ng tag-ulan, dire-diretsong ulan dito sa atin. Araw-araw, 'di ba? Paminsan ilang linggo na uulan tayo. So parang hindi naman yata katanggap-tanggap Diba? na yun yung rason. Oo. Na yung tubig ulan, nababad sa tubig ulan, 'di ba? Yung kayo, mga nasa Blue Ribbon Committee, with all due respect sa inyo, baka naman po pwedeng mag-resume kayo ng investigation dito sapagkat yung Blue Ribbon Committee kaya ginawa yan to investigate at to look for the accountability of government officials. Ha? Pagka wala na kayong gagawin sa Blue Ribbon at lahat na lang na may mga ganyang anomalya at palsong ang sangkot ay mga government officials, hindi na kayo mag-iimbestiga, papaubayan nyo na lamang sa ombudsman. Ha? Alam nyo naman sa ombudsman, hindi naman bulag ang tao riyan eh. Ha? Hindi naman alam ng tao kung anong nangyari talaga, kung sino ang may sala at paano nangyari. Sapagkat ibang klase naman ng investigasyon ng ombudsman, korte yan. Pero yung Blue Ribbon kaya ginawa yun for transparency and accountability. Mhm. Para ang tao ay nakikita nila na itong mamang ito pala ay may pananagutan sa bayan, hindi ko na ito muling iboboto pa sa susunod na halalan. Yes. So, at nang makikita naman kung anong klase ang kanyang liderato sa gobyerno. Pag wala nang ginawa ang Blue Ribbon at hindi na kayo nag-iimbestiga ba, baka po pwedeng makabawas man lang sa budget, buwagin na natin ang Blue Ribbon kung wala rin naman gagawin. Hindi ba? Kasi kawawa naman ng tao. Pagka ganito tayo ng ganito, sipin mo, partner, hindi mo akalain yung EDSA, ganun magkakaroon ng big disappointment dito sa mga taxpayer na kagaya natin. Anyway, sige. I-congratulates lang ho namin muna pala si Secretary Mercado, DOH Secretary Mercado. bagong talaga. Bagong kalihim. In fairness naman dun sa mama, from PhilHealth naman, wala naman siyang walang mga masamang walang mga iskandalo. Walang naging masamang sigabo ng palakpakan dun sa during his terms of PhilHealth. So, tingnan natin. Sana maging maayos na ang ating health system, sa pamumuno ni physician siya Dr. Mercado. Alright, so okay na tayo. 55 minutes after 5. I'm Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Balansyado. RH number 1 na naman. Hi, I'm Alexandra Faith Garcia. Tuloy-tuloy ang